Nationwide electrification efforts ating pag-uusapan kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po and congratulations. Thank you very much po at magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Yusek, nung SONA ng Pangulo, nabanggit niya na in the next 3 years po, 200 power plants, tapos 4 million homes po ang ini-endeavor na malagyan ng kuryente. Pero bigyan niyo muna kami, Yusek, ng datos po ukol sa household electrification sa bansa. Ilan na po yung natutugunan at ilang kabahayan pa yung walang kuryente sa ngayon? Sa ngayon po kasi sinusunod natin yung pinakahuli pong survey ng Philippine Statistics Authority kung saan po nasasaad kung ilan pa yung mga kabahayan natin na nasa malalayong lugar at hindi pa po nabibigyan ng serbisyo ng kuryente. Ito po ay humigit kumulang sa mahigit sa almost 3 million households pa po. Mm-hmm. Ano po yung mga hamon o challenges ng DOE sa ngayon para maabot po yung 100% electrification sa bansa, lalo na po yung mga nasa liblib na lugar? Yes, tama po. Napakahirap pong programa ang ating dapat isakatuparan dahil unang-una nga po, malalayo po yung mga lugar at wala pong mga linya, pwede pong paglagyan ng mga linya ng kuryente. Kung kaya't naghahanap po tayo ng iba't ibang klaseng solusyon para mabigyan natin ng serbisyo ng kuryente kahit hindi sa pamamagitan ng conventional way po na nagtatayo po tayo ng linya, tapos yung linya ng kuryente nagagaling sa generation at para po naman ito ay maibigay natin sa ating mga kabahayan. Tayo po ay nag-i-employ ng iba't ibang paraan. Unang-una po, meron po tayong tinatawag na Microgrid System Act kung saan po yung ating proponent dyan ay magtatayo ng planta at magtatayo na rin ng sarili nilang distribution system. So, isang community po ang tinatarget natin na meron pong at least mga 50 households na pwede pong maging viable sa operation po ng ating private proponents. Ng Department of Energy po ay magko-conduct ng mga competitive selection process kung saan po natin i-offer itong mga areas na ito sa private sector. At ang lahat pong yan, kung hindi po natin makamit yung ating mga targeted area, meron po tayo mga backup solution. Ito po ay sa pamamagitan ng National Power Corporation na sila po yung mag-i-implement ng electrification solution. Or ito po ang ating mga atas sa electric cooperatives po under po sa guidance and administration ng National Electrification Administration. So hindi po kailangang linya ng kuryente ang ating pamahagi kung hindi gumamit po tayo ng tinatawag na solar home system. Pero ito pong solar home system na to ay hindi in the form of donation, kundi serbisyo kuryente po ulit. Bibigyan po natin at lalagyan natin ng mga solar home system kung saan may kakayahan pong mag-generate ng electricity through solar power at meron po siyang kakayanan na mag-ilaw ng 3 hanggang 5 bumbilya. Meron pong provision para sa radio at provision po ng isang outlet para naman po makapag-charge, lalong-lalo na po. Alam naman po natin, lahat ng Pilipino ngayon ay meron na mga cellphone, so pwede pong mag-charge sa mga mobile system natin. Pwede rin po itong maging charging system para po sa ating mga tablets na nagbibigay po ng daan para sa advanced education ng ating mga estudyante. So ito po ay ilan lang sa mga programa na ating binabalangkas para po doon sa malayo at watak-watak na mga kabahayan na natitira pong hindi natin nabibigyan ng kuryente. Yusek, balikan natin itong microgrid system, no? So, ano pong mga probinsya o mga lugar yung tinitingnan natin na dito gawin itong microgrid system na nabanggit ninyo? Ang kabuuan po niyan ay karamihan po ay sa mga isla natin na maliliit kung saan hindi po talaga naaabot ng serbisyo ng kuryente. Sa ngayon po, yung mga una pong mga nabigyan natin ng kontrata para magtayo ng microgrid system ay nasa mga komunidad po ng Palawan, Camarines Norte, ng Quezon at iba pang mga bahagi ng ating bansa. Pero ang target po natin yan, karamihan po ay nasa Mindanao area kasi doon po tayo marami ng mga isolated communities.
At doon din po sa Mindanao, medyo may kababaan po ang percentage natin nang nabigyan na ng serbisyo ng kuryente. Particularly po doon sa mga komunidad po natin under the Bangsamoro Autonomous Region. Opo. Yusek, paano naman po natin hinihikayat yung mga kumpanya na mamuhunan dito sa microgrid system project? Ito po ay sa pamamagitan na nangangala po tayo ng sapat na datos at information, pati po tumutulong tayo sa pagdidisenyo kung paano yung pagtatayo ng microgrid system doon sa particular areas. Ang una po natin ginagawa ay yung clustering ng mga bahay para po ma-identify natin whether this could be viable for private sector or not. Pangalawa po, nirarang po natin base sa information na nag-gather na natin. At ito po na pinagbabasihan natin ng pag-conduct ng competitive selection process. Doon po naman sa mga komunidad na wala pa tayong kompletong datos, tayo po sa pamamagitan ng electric cooperatives natin ay siya pong nagsusurvey at nanganganap po ng mga datos na ito. Bukod pa po sa humihingi po tayo sa mga international donor institutions na tulungan tayo para po gumamit tayo ng ibang pamamaraan para makapag-disenyo ng microgrid system para po mapatunayan natin na ito po ay viable para sa mga private sector. Again po, kung hindi po kaya ng private sector, papasok po tayo, ang national government, sa pamamagitan po ng ating electric cooperatives or ng ating National Power Corporation. Yusek Mario, balikan ko naman yung electrification roadmap, kung saan po ang ating po mga distribution utilities kasama po ang electric cooperatives nag-a-identify ng mga areas na to. Pero ang mahalaga po dyan ay meron na po tayong mga nakalaang target naman po para po mabigyan po natin ng karampatang pondo para sa katuparan. Sa ngayon po ay naglilinis tayo ng listahan at pinafinalize natin kung ano yung target natin ngayong 2025, yung natitira po nating target ngayong 2025 para po sa 2026. Yun po yung pinafinalize natin sa ngayon habang nagpo-project na po tayo para sa 27 to 2028. So yun po, sa ngayon po ay wala pa tayong konkretong listahan na kumpleto. Dapat may mangilan-ngilan na po tayong na-identify. Sa ibang usapin naman, Yusek, isa po sa mga nagiging problema po o yung mga challenge sa electrification ay yung mga pagbibigay po ng permit. So ano po yung ginagawa ng DOE, ng National Electrification Administration, pati ng DILG para po mapabilis yung pag-i-issue ng mga permit at mabigyan po ng kuryente yung mga tahanan na nangangailangan nito? Ay, magandang katanungan po yung inyong binigay sa atin. Ano po? So, ganito po ang ginawa natin. Binago po natin ang ating pong implementing rules and regulation ng Microgrid System Act kung saan po ang ating mga microgrid system na isa sa katuparan ng ating mga private sector ay mai-issuehan po na tinatawag natin ng Certificate on Energy Project of National Significance. Kung saan po nagkakaroon po ito ng parang sertifikasyon na dapat bigyan ng priority ng lahat ng mga government entities, including local government units, ng priority sa pagpaprocess. Bukod pa po dyan, kapag ka po nabigyan ng information ang ating kagawaran, ang ating pong kagawaran ng enerhiya, ng proof na nakapag-submit na sila ng kanilang mga application, for example po, yung pong Environmental Compliance Certificate, pagdating po sa DENR, ang DOE po ay nakikipag-ugnayan diretso sa DENR upang mapabilis ng DENR ang kanilang proseso. Pagdating naman po sa mga local government units, nagko-conduct po kami ng tinatawag nating Information Education Campaign at tinihimok po natin yung mga local government units na magpasa ng resolusyon upang mabigyan ng insentibo sa pagpapabilis po ng proseso sa mga permits na dapat i-issue ng local government unit. Like, for example po, yung business permit, construction permit. So, para po ito'y mapabilis, hinihikayat po natin itong mga LGU na gumawa ng mga resolution. Parang energy roadmap din po ang magiging kahahantungan nito.
Yusek, dun sa mga proyekto pong kasalukuyang ginagawa ng DOE para po sa electrification, paano po tinitiyak na magiging sustainable at resilient yung power systems na ginagawa o binubuo sa gitna po ng climate change? At dun po sa zona ng Pangulo, nabanggit niya that the Philippines is known internationally for putting value on renewable energy. So bahagi rin ba itong pag-tap natin into renewable energy dito po sa sustainable and resilient natin na mga system? Tama po kayo at salamat ulit sa inyong katanungan. Alam niyo, Yusek, kasama po yan sa programa. For example po, doon sa Microgrid System Act, minandato po natin na dapat ang microgrid system na itatayo nila ay isang hybrid system. Hindi lang po ito diesel generator. Dapat po ito ay merong katumbas na generation galing po sa renewable energy. Hindi po limited sa solar energy generation lang. Kung ano po ang available na renewable energy resource sa area, pwede pong gamitin yon. So, ang kalimitan nga lang pong natatanggap natin ng mga proposal ay ang kombinasyon po ng diesel generation, solar energy at battery. At marami na po tayong mga naging halimbawa tungkol dyan kung saan po naipakita natin na sustainable at energy at weather at saka resilient po yung ating sistema dahil tuwing ginagamit lang po natin yung ating diesel genset kapag hindi po sapat yung supply na nanggagaling sa solar at battery. Pero ang pangunahin po nating sources ay yun nga pong dalawang technology na yon at support or backup lang natin ang ating diesel generation. Ito po ay isang sistema na binuo na po natin, naging parang template na po yon kung saan nga po meron pong minimum required na renewable energy sa ating microgrid system. Pangalawa po, doon po sa ating solar home system, kakabit na po niyan ang paglalagay po ng sa solar home system na po nating binibigay, kailangan po ito po ay tumagal at may garantiya po ng at least 5 years, including po yung battery. So meron po tayong mga nakalagay na mga standards at norms na dapat pong sundin, hindi lang po ng mga proponent, kung hindi mismo yung ating installer at provider ng technology. At ito po ay meron namang accreditation process ang ating pong Department of Energy. Nako, ito Yusek, hot topic, yung supply po ng kuryente sa Siquijor. Sabi po ng Pangulo, inatasan po ang DOE, NEA at saka ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo by the end of the year. So ano na po yung ginagawa nating hakbang para matugunan ang direktiba ng Pangulo? Ay, yun nga po yung ating isang malaking atas ng ating Pangulo po sa Department of Energy, kasama na po ang NEA at ang ERC. So bukod po sa ngayon na ginagawa natin na daily ang monitoring natin ng sitwasyon sa Siquijor, nagbigay na po tayo ng halatas or pinayagan na po natin ang National Electrification Administration po na mag-conduct ng comprehensive technical and operational audit ng ating pong power generator doon po sa isla ng Siquijor. So, magkakaroon po ng total at comprehensive assessment kung ang mga generating facilities ba, ang genset ba, ay luma, bago, ilang taon pa ito tatagal o kailangan ng mga palitan. Hindi lang po yung mismong technical at physical na status ng ating mga generating facilities. Kasama po dyan yung pag-evaluate ang kanilang mga permits, yung pong mga certificates sa kinakailangan po para po maging in total commercial operation po yung lahat ng gensets na nakatayo po doon sa Siquijor. At kung makikita po natin na mayroong kakulangan yung pong ating power proponent o power supplier doon sa Siquijor, bibigyan po natin sila na kasama po doon sa deadline na binigay sa atin ng ating mahal na Pangulo na dapat by December 31 na correct na po at dapat fully compliant. Kung hindi po maisasagawa ito ng ating pong power supplier, kailangan po maging handa ang DOE, ang NEA, para magkaroon po tayo ng tinatawag nating alternative option. At dapat po lahat ng yan ay naka-in place na bago po magtapos ang taon. Para po masigurado natin na starting January 1 next year, permanente na po yung ating pong maibibigay na solusyon sa isla po ng Siquijor.
Mahabang trabaho po pero handa po kami na tugunan ang pangangailangan po ng Siquijor. May possibility ba, Yusek, na kapag hindi ito matugunan, mag-take over po ang gobyerno para masolusyonan ito? Ay, tama po kayo. Hindi naman po talagang total government, kundi magkakaroon lang po ng intervention ng ating national government para po ma-set up natin yung tamang pagbibigay ng supply ng kuryente. So tayo po ay mananawagan ng third party para po mag-implement pero under the guidance and direction po ng joint efforts ng DOE, ng ERC at ng NEA. Yusek, meron din pong mga tanong na pumapasok pero sa ibang lugar din sa Pilipinas, meron din daw mga problema sa kuryente like sa Catanduanes. So paano po ina-address ng DOE ang mga problema sa iba't iba pang bahagi ng bansa? Ay maraming salamat po dyan sa inyong katayungan. Alam niyo po, talaga pong sinagad na po ng Department of Energy. In-schedule na po namin. Ang unang-una po, in-identify po namin ang mga problematic areas dito po sa ating bansa at nag-prioritize na po tayo kung saan po magkoconduct po tayo ng inspection and audit ng mga areas po na nakikita natin na medyo may mga problema na po. So, halimbawa po, bukod po sa Siquijor, nag-conduct na po tayo ng initial validation and inspection po sa Camotes Island Group. Kung saan po nakita rin natin na meron din pong kakulangan ng ang pagbibigay po ng serbisyo yung ating power supplier. Nandun din po yung nakita natin ang opportunity na meron pong mga gustong magtayo ng renewable energy generation doon sa isla pero hindi po maisakatuparan. At kasama po sa listahan natin ang iba't iba pang mga isla, kagaya po ng inyong nabanggit, ng Catanduanes, kasama na rin po ang iba pang mga isla kagaya ng Masbate. Ayan. Sige, Yusek, bilang panghuli, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po dun sa mga lugar na umaasa na manumbalik ang normal na supply ng kuryente o dun sa wala pa pong kuryente. Maraming salamat po, Yusek. So, dahil nga po napagbigyan na tayo ng talagang atas ng ating mahal na Pangulo, para po sa ating bagong Pilipinas, kailangan na po ng DOE na talagang sagarin at para mabigyan pong solusyon ang kakulangan po ng serbisyo ng kuryente. Kung kaya't kami po nananawagan sa ating mga communities na may kulang po sa serbisyo ng kuryente, lalong-lalo na po doon sa hindi po 24/7 ang serbisyo ng kuryente. Ang Department of Energy po ay kasalukuyang nag-a-assess ng lahat ng area upang tugunan ang lahat ng pangangailangan po ng ating mga komunidad dahil iginagalang po natin yung po bang equitable distribution po ng ating services, lalong-lalo na po doon sa mga areas na alam po natin na merong kakulangan sa serbisyo ng kuryente. Atin pong binibigyan ng halaga ang role po ng pagpo-provide ng kuryente at enerhiya sa mga lugar na meron pong mga eskwelahan, may mga resiliency centers, medical centers, na kaya po hindi makapagbigay ng total services ay dahil nga po kulang ang serbisyo ng kuryente. Ang kuryente po ay nasa backline operation, pero hindi po magagawa ng ibang mga sektor natin ang mga serbisyo na dapat nilang ihatid kung nangunguna po ang kakulangan ng serbisyo ng kuryente. Kaya kailangan lang po namin ng panahon pero ginagawa na po namin ngayon at isasagad po namin ang ibig kong sabihin, pabibilisin po natin ang pagtugon sa pangangailangan ng serbisyo ng kuryente. Salamat po. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras at congratulations po ulit, DOE Undersecretary Mario Marasigan. Thank you, sir.